Sa harap ng libu-libong bisita at nakakabulag na ilaw ng mga kamera, kalmado kong inabot sa mapagpanggap. Nakasosyo ang isang asul na folder na naglalaman ng kanyang katapusan. Unti-unting nawala ang kanyang peking ngiti nang makita niya ang pirma sa ibaba ng dokumento. Wala siyang kaalam-alam na ang mismong papel na iyon ay ang patibong na matagal ko nang inihanda gamit ang kanyang sariling kasakiman. Ngunit ang mas nakakagulat para sa lahat ay ang lihim na nakatago sa huling pahina, isang lumang singsing na may nakaukit na letrang V na magpapabagsak sa isang buong imperyo at magbubunyag ng isang madilim na krimen. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan dahil sa isang matinis at mapagmataas na boses na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tanggapin mo na ang tseke at umalis ka na sa buhay niya. Dahil kahit kailan ang isang hamak na magtatanim ng bulaklak na tulad mo ay hindi nababagay sa mundo namin. Utang na loob mo pa nga na binibigyan kita ng pera para sa mga panahong inalagaan mo ang basurang yan. Kaya huwag ka nang mag-ilusyon na may babalikan pa siya. Ang mga salitang iyon ay nagmula kay Victoria, ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng aking maliit na sala habang nandidiring pinapagpag ang tubig ulan mula sa kanyang mamahaling damit. Tinitigan niya ang aking bahay na parang isang kulungan ng hayop. Sa kabilang silid mahimbing na natutulog ang lalaking iniligtas ko mula sa paanan ng bangin, ang lalaking tinawag kong Andres na ngayon ay pilit nilang binubura sa mundo. Wala akong ginawang hakbang para umiyak o magmakaawa. Tinitigan ko lamang siya ng mariin. Huwag kang magmalinis, Clara. Patuloy niya habang naglalakad palapit sa akin. Ang boses niya ay punong-puno ng peking awa na nakakasukang pakinggan. Ginagawa ko lang kung ano ang makabubuti para sa pamilya at sa kumpanya. Alam mo namang may sakit siya sa pag-iisip dahil sa aksidente. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hahayaan mo siyang manatiling patay sa paningin ng publiko kaysa bumalik siya sa Manila at sirain ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ginagawa ko ito dahil mahal ko siya bilang kapatid at gusto ko siyang protektahan sa sarili niyang kahinaan. Ang mga tulad mong taga-bundok ay hindi maiintindihan ang bigat ng aming responsibilidad. Ang kanyang abogado na nakatayo sa likuran na may hawak na itim na maleta ay mabilis na naglapag ng isang makapal na kasulatan sa aking mesa. Hinawakan niya ang papel at itinulak ito palapit sa akin nang walang anumang paggalang. Miss Santos, pumirma na po kayo at huwag na nating pahabain pa ang usapan. Kailangan nating matapos ito bago tuluyang isara ang mga kalsada dahil sa bagyo. Malamig na utos ng lalaki. Tumingin si Victoria sa kanyang kumikinang na relo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkainip. Mayroon ka na lamang 2 minuto, matigas na banta ni Victoria. Aalis ang pribadong chopper ko bago lumakas ang hangin. Kapag hindi ka pumirma sa non-disclosure agreement na ito ngayong gabi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawala ang lupang kinatatayuan ng kapihan mo at isasama ko na rin ang bahay ampunan na pinagkakagastusan mo. Mamili ka, Clara. 1,000,000 piso para manahimik o mawawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. Sa loob ng aking isipan, malinaw kong nakita ang tunay na mukha ng mga taong nakapaligid kay Andres. Sila ang mga halimaw na nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Gusto nilang makita akong sumuko at lumuhod sa harap nila. Inaasahan nilang magmamakaawa ako at ipagtatanggol ang aking pag-ibig sa pamamagitan ng luha. Ngunit hindi ako ang uri ng babaeng nag-aaksaya ng luha para sa mga taong walang kaluluwa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin, kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa awang ng bintana. Dahan-dahan kong kinuha ang itim na ballpen mula sa ibabaw ng mesa. Hindi nanginig ang aking mga daliri. Tiningnan ko si Victoria ng diretso sa kanyang mga mata at ngumiti ako ng isang manipis at nakakamatay ng ngiti. 2 minuto. Mahinang sambit ko, ang boses ko ay tahimik at walang bahid ng anumang takot. Sapat na oras para tapusin ang transaksyong ito, Victoria. Sana lang ay hindi tumalbog ang tsekeng ipinagmamalaki mo. Nagulat siya sa aking naging tugon, ngunit mabilis ding napalitan ng mapangutyang tawa ang kanyang reaksyon. Inisip niyang isa lamang akong bayarang babae na madaling nabibili ng pera, habang nakatalikod ang abogado upang ayusin ang kanyang maleta. At si Victoria ay nagmamalaking nakatingin sa labas.
Mabilis ang naging galaw ng aking mga kamay. Pinindot ko ang record button sa aking telepono na nakatago sa ilalim ng isang baso ng tubig. Ngunit hindi iyon ang aking pinakamalaking hakbang. Sa ilalim ng makapal na non-disclosure agreement na inaakala nilang pipirmahan ko, mabilis kong isiningit ang isang formularyo na matagal ko nang inihanda mula nang magduda ako sa pagkatao ni Andres. Hindi ang pagtalikod sa kanya ang pinirmahan ko. Ang ikinabit ko sa ilalim ng kanilang peking notaryo ay isang manipis na dokumentong magbibigay sa akin ng buong autoridad bilang kanyang legal na kinatawan sa lahat ng aspeto ng kanyang yaman at pagpapasya. Isang patibong na babali sa leeg ng kanilang kumpanya sa takdang panahon. Pinirmahan ko ang huling pahina ng buong diin, ibinalik ang papel sa abogado at kinuha ang tseke ng walang pag-aalinlangan. Umalis sila kasabay ng matinding paghampas ng ulan at hangin sa aking pintuan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng madilim na sala, mahigpit na hawak ang tsekeng magiging unang sandata ko laban sa kanila. Nang pumasok ako sa tahimik na silid upang silipin ang kalagayan ni Andres, biglang nanlamig ang aking buong katawan. Tumigil ako sa paghakbang, hindi na siya nakahiga at walang malay. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Nang lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng kalituhan o kahinaan ng isang taong walang alaala. Ang titig niya ay kasing talim ng patalim sa gitna ng dilim, malinaw at nag-aabang. Alam niyang naririto sila at alam niya kung ano ang ginawa ko. Ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ay tila huminto sa pag-ihip habang nakatitig ako sa lalaking nasa harap ko. Ang mga matang dati ay puno ng pagkalito at kawalang malay ay napalitan ng isang matalim at nagkalkulang tingin. Wala na ang maamong si Andres. Ang nakaupo sa gilid ng aking kama ay si Nathaniel Villarreal, ang tagapagmana ng isang imperyo, at gising na gising ang kanyang diwa. Narinig ko ang lahat. Basag niya sa katahimikan, ang kanyang boses ay mas mababa at may bahid ng autoridad na hindi ko kailanman narinig sa mga nakaraang buwan. Akala ni Victoria ay sapat na ang 1,000,000 piso para itapon mo ako. They really thought you were just another desperate woman they could easily buy. Humakbang ako palapit, hindi nagpapakita ng anumang gulat o pagkabigla. Dahan-dahan kong ipinatong ang tseke sa maliit na mesa sa pagitan namin. Hindi ako umiyak at lalong hindi ako nanginig. Lahat ng tao ay may presyo, Nathaniel. Sagot ko ng may malamig na paninindigan. Ginamit ko ang tunay niyang pangalan upang ipahiwatig na alam ko na ang laro. Pero mali ang currency na ginamit ng kapatid mo. Iniisip niyang natalo niya ako ngayong gabi, ngunit hindi niya alam na ang pinirmahan niya sa ilalim ng kanyang kasulatan ay isang special power of attorney. Hawak ko na ngayon ang legal na karapatan sa mga personal mong asset. Namilog ng bahagya ang kanyang mga mata, isang bihirang reaksyon mula sa isang taong sanay na kumontrol ng lahat. Pagkatapos ay umusbong ang isang mapait, ngunit hangang ngiti sa kanyang mga labi. The crash wasn't an accident, Clara, tahimik, ngunit mariin niyang pahayag. Pinutol nila ang linya ng gasolina ng chopper ko. Gusto nilang burahin ako sa mundo para makuha ni Victoria ang buong kontrol ng Villarreal Media. At ngayon na alam niya ang buhay ako, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. I need to go back to Manila and I need you to come with me. Not as my savior, but as my fiancé. Kailangan kong isipin nilang mahina pa rin ako at ikaw ang kumokontrol sa akin. Tinitigan ko siya. Walang halong romansa sa kanyang alok. Ito ay isang alyansa ng dalawang taong nakatayo sa bingit ng digmaan. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang tapang sa aking dibdib. Ito ang sandaling nagbuklod sa aming dalawa, hindi sa pamamagitan ng matatamis na salita, kundi sa isang tahimik na sumpaan ng paghihigante. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, iniwan namin ang tahimik na buhay sa Benguet. Ang pagbabalik ni Nathaniel sa sibilisasyon ay hindi isang lihim na pag-uwi. Ito ay isang malakas na deklarasyon. Pagdating namin sa main lobby ng Villarreal Tower sa Manila, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng mga taong naroroon. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ng mga mamamahayag ay parang mga nakakapasong kidlat na sumalubong sa amin.
Mahigpit ang hawak ko sa braso ni Nathaniel. Naglakad siya nang bahagyang nakayuko ginagampanan ang papel ng isang taong naguguluhan at mahina pa rin ang isip. Ako naman ay naglakad ng tuwid na kataas ang noo, suot ang isang simpleng damit na lalong nagpalitaw sa aking pagiging estranghero sa kanilang marangyang mundo. Hindi nagtagal ay dumating si Victoria, kasunod ang kanyang mga alipores. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng peking luha at labis na pag-aalala. Patakbo siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid sa harap ng mga kamera. "Oh my God, Nathaniel, akala ko na wala ka na sa amin." Umiiyak na pahayag ni Victoria, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby upang marinig ng lahat. "Salamat sa Diyos at inuwi ka na ng babaeng ito. We will give her a generous reward for returning you to your rightful family." Ginawa niya akong mukhang isang asong nag-uwi, nang nawawalang gamit upang humingi ng buto. Naramdaman ko ang mapangutyang tingin ng mga board of directors na nakatayo sa likuran. Sa kanilang mga mata, isa lamang akong hamak na babaeng taga-probinsya na naghahanap ng pangkabuhayan showcase mula sa pamilya Villarreal. Ngumiti ako ng tipid at hinarap si Victoria. "Hindi ko siya inuwi para manghingi ng pabuya, Victoria Kkote." Malumanay ngunit nakakapasong sagot ko. Inuwi ko ang mapangasawa ko para bawiin ang kumpanyang pag-aari niya. At bilang legal na kinatawan niya, ako ang magsisiguro na walang sino man ang makakagalaw ng kanyang pwesto. Nakita ko ang mabilis na pagkibot ng panga ni Victoria, ang panandaliang pagbagsak ng kanyang maskara ng kabaitan. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Tumingin siya sa akin ng may malamig na awa. Lumapit ang kanyang abogado at inilabas ang isang pamilyar na itim na folder. "Nakakatuwa ang iyong katapatan, Miss Santos," sabi ng abogado habang ipinapakita ang isang dokumento na may selyo ng isang sikat na ospital. Ngunit ayon sa medical board, si Mr. Nathaniel ay hindi pa nasa tamang katinuan upang gumawa ng anumang desisyon o magtalaga ng sinumang legal representative. Kaya simula bukas isang conservatorship ang ipapatupad. Si Miss Victoria ang tatayong nag-iisang tagapamahala ng lahat ng ari-arian at kalayaan ni Nathaniel, kabilang na ang desisyon kung saan siya titira at kung sino ang maaari niyang makasama. Nanlamig ang aking sikmura. Tumingin si Victoria sa akin, ang kanyang mga mata ay nagkikislapan sa tagumpay. Ginamit nila ang mismong plano namin laban sa amin. Sa ilalim ng batas na ito, si Nathaniel ay magiging isang buhay na bilanggo sa sarili niyang kaharian at ako ay madaling mapapalayas anumang oras. Ang bigat ng anunsyo ng abogado ay tila isang makapal na pader na bumagsak sa buong lobby. Sa harap ng napakaraming camera at nagbubulungang mga tao, inaasahan nilang makikita ang aking pagguho. Inaasahan ni Victoria na luluhod ako magmamakaawa at tuluyang aalis pabalik sa bundok na aking pinanggalingan. Nakita ko ang pagkinang ng tagumpay sa mga mata ng kapatid ni Nathaniel. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga balikat ng may mariing diin na tila ba nandidiri siya sa aking kasuotan. "Intindihin mo na lang sana, Clara." Malungkot at madramang wika ni Victoria, sinisiguro na nakatutok ang mga mikropono sa kanya. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Tungkol ito sa kaligtasan ng kapatid ko. Bilang nag-iisang kapamilya niya, obligasyon kong protektahan siya mula sa mga taong gustong magsamantala sa kanyang kahinaan. "Ipapabook na kita ng flight pabalik sa Benguet. Huwag kang mag-alala, babayaran namin ang lahat ng oras na inaksaya mo." Isang perpektong pag-arte. Pinalabas niya na isa akong manghuhuthot na ginagamit ang isang may kapansanang lalaki para umangat sa buhay. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Nathaniel sa aking braso. Alam kong gusto niyang sumigaw, na gusto niyang basagin ang mukha ng mga taong nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang na makakasira sa aming plano, marahan kong hinaplos ang kanyang likod upang pakalmahin siya. Hinarap ko ang mga kamera ng may malamig at hindi natitinag ng ngiti. Humiwalay ako sa pagkakahawak ni Victoria at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Napakabuti mong kapatid, Victoria." Payapa kong sagot ang aking boses ay malinaw at walang bahid ng panginginig. Ngunit bago ninyo ipatupad ang conservatorship na iyan, nakalimutan yata ng abogado mo ang isang maliit na detalye sa batas. Ang dokumentong hawak ninyo ay galing sa isang pribadong klinika. Kung talagang wala sa katinuan ang mapangasawa ko, bakit hindi natin hayaan ang Independent Medical Board
mula sa gobyerno ang mag-assess sa kanya bukas. Dahil kung ipipilit ninyo ang pilit na pagkulong sa kanya ngayong araw, baka isipin ng publiko na may tinatago ang Board of Directors ng Villarreal Media. Natahimik ang buong lobby. Ang mga reporter ay nagsimulang magbato ng mga tanong tungkol sa transparency ng kumpanya. Namula ang mukha ni Victoria dahil sa inis. Napagtanto niyang kapag itinuloy niya ang pagpapalayas sa akin, magmumukhang kinokontrol nila ang sitwasyon upang itago ang katotohanan. Upang maiwasan ang iskandalo, na pilitan siyang ngumiti ng pilit at pumayag na manatili ako sa mansyon bilang bisita hanggang sa matapos ang investigasyon. Pagdating namin sa malawak at tila malamig na kulungang mansyon ng mga Villarreal, agad kaming iginya ng mga bantay sa isang malaking kwarto. Nang tuluyang sumara at mailock ang pinto, tila gumuho ang maskara ni Nathaniel. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakayuko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Mabilis akong lumapit at humarang sa kanyang harapan. Ipinatong ko ang dalawa kong kamay sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ipinatong niya ang kanyang noo sa aking noo. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng pagod. Ang init ng kanyang balat at ang amoy ng ulan na nananatili sa kanyang buhok ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa gitna ng bagyo. "I'm sorry, pamuaan ko." Mahinang bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumapang sa aking baywang. Ginagawa kanilang katatawanan. Hindi ko kayang makitang binabastos kanila ng ganito, Clara. Inangat ko ang aking mukha at tinitigan ang kanyang malalalim na mata. Wala akong balak maging mahina para sa kanya. Hindi tayo nandito para maging biktima, Nathaniel. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ang laro. Hayaan mo silang maging kampante. Dahil kapag nakatalikod na sila, tayo ang susunog sa impyernong ito. Kinagabihan ginamit ni Victoria ang pagkakataon upang ipahiya ako sa isang formal na hapunan kasama ang mga pinuno ng kumpanya. Puno ng mamahaling alak at peking tawanan ang mahabang lamesa. Habang tahimik akong kumakain, tumayo si Victoria at itinaas ang kanyang baso. "I would like to make an announcement," nakanggiting wika niya. Dahil nandito na rin lang si Clara na pagdesisyunan kong bigyan siya ng trabaho, ayaw naman nating isipin ng mga tao na nakapirme lang siya sa bahay gamit ang pera natin, hindi ba? Starting tomorrow, Clara will be the head of the Villarreal Charity Foundation. Nagtawanan ang mga miyembro ng board. Ang Villarreal Charity Foundation ay kilala bilang isang naluluging sangay ng kumpanya, puno ng utang at iskandalo, isang sirang barko na naghihintay na lamang lumubog. Ibinigay niya ito sa akin upang ako ang sumalo ng sisi kapag tuluyan itong bumagsak, isang patunay na wala akong kakayahan at isa lamang hamak na tagabundok. Tinanggap ko ang alok ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-iisa ako sa kwarto at binabasa ang mga patong-patong na financial records ng foundation, isang mapait na ngiti ang umusbong sa aking mga labi. Hindi isang sirang barko ang ibinigay sa akin ni Victoria. Ibinigay niya sa akin ang susi ng kanyang mga krimen. Malinaw na nakasaad sa mga numero ang bilyon-bilyong pisong pondo na patagong inililipat sa kanyang mga personal na account. Akmang kukunin ko ang aking telepono upang kunan ng larawan ang mga ebidensya nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa silid. Sa gitna ng dilim, malinaw na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpihit ng seradura ng aking pintuan. Mula sa labas, kasunod ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na pumasok sa aking kwarto. Hindi ako sumigaw ni bahagya nang lamunin ng dilim ang buong silid. Sa halip na magpanik, mabilis na kumilos ang aking mga kamay. Sa ilalim ng 3 segundo na islide ko ang pinakamahalagang ledger sa ilalim ng mabigat na oak cabinet sa gilid ng aking kama. Hawak ang aking telepono na nakasubsob sa aking dibdib. Upang itago ang liwanag ng screen, tahimik akong umatras patungo sa pader. Isang matalim na sinag ng liwanag mula sa isang flashlight ang bumasag sa kadiliman, gumagapang sa sahig, hanggang sa tumapat ito sa aking mga paa. Mula sa anino lumitaw ang bulto ni Attorney Silva, ang kanang kamay at personal na abogado ni Victoria. "Huwag ka nang magtago, Miss Santos, Mar." Malamig at may halong banta na wika ng abogado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pinapakuha ni Miss Victoria ang lahat ng financial records ng Charity Foundation. Mayroong error sa auditing at kailangan namin itong bawiin. Ibigay mo na sa akin ng matiwasay para makapagpahinga ka na.
Ang presensya ng isang lalaking pilit na pumasok sa madilim na kwarto ng isang babae ay sapat na upang magdulot ng matinding takot. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay matinding pagkadiskuya. Naisip ba talaga nilang masisindak nila ako sa ganitong murang taktika? Lumabas ako mula sa anino at hinarap siya nang walang anumang panginginig sa aking katawan. Ibinaba ko ang aking telepono at bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Sabihin mo sa amo mo, Attorney Silva, na medyo huli na siya sa kanyang auditing. Mahinahon at kalmado kong sagot. Hindi ko itinaas ang aking boses, ngunit sapat ang diin ng bawat salita upang mapatigil siya. Dahil bago pa man namatay ang ilaw sa kwartong ito, naka-upload na sa dalawang magkaibang secure cloud storage ang bawat pahina ng kanyang pagnanakaw. Kapag humakbang ka pa ng isa papalapit sa akin, isang pindot ko lang ay mapupunta ang kopya sa lahat ng major news outlets sa bansa. Gusto mo bang subukan? Natigilan ng abogado. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay bahagyang nanginig, patunay ng panandaliang pagguho ng kanyang kumpiyansa. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Isang hamak na tagabundok man ako sa kanilang paningin, hindi ako mangmang sa teknolohiya ng kanilang mundo. You are playing a dangerous game, Clara. Madiin niyang banta, nag-iba ang tono mula sa pagiging profesional patungo sa pagiging desperado. Hindi mo kilala ang mga taong binabangga mo, at hindi niyo rin kilala kung sino ang pinapasok niyo sa pamamahay ninyo. Mabilis kong sagot. Lumabas ka na sa kwarto ko, at pakisabi kay Victoria bukas na bukas din ay magsisimula na akong maglinis sa foundation niya. Kinabukasan, pagdating ko sa lumang gusali ng Villarreal Charity Foundation, sinalubong ako ng mabibigat na tingin mula sa mga empleyado. Alam kong para sa kanila isa lamang akong alalay na nilagay doon upang maging sunod-sunuran. Ang opisina ay magulo, ang mga papeles ay nakakalat, at ang hangin ay amoy alikabok at kapabayaan. Ngunit para sa isang taong lumaki sa pag-aalaga ng mga halaman sa Benguet, pamilyar ako sa ganitong senaryo. Ang paglilinis ng isang tiwaling kumpanya ay parang pag-aalaga ng isang naghihingalong rosas. Kailangan mong gamitin ang pinakamatulis na gunting upang putulin ang mga nabubulok na sanga, kahit na matusok ka pa ng mga tinik upang makahinga at muling mamulaklak ang halaman. Sa loob ng unang 2 oras, ipinatawag ko ang 3 matataas na manager na direktang nakaugnay kay Victoria. Wala akong inaksayang laway sa mahahabang paliwanag. Ibinigay ko sa kanila ang mga kopya ng kanilang mga peking transaksyon kasama ang mga termination letter na pinirmahan ko bilang bagong head ng foundation. Sinubukan nilang magtaas ng boses at magbanta, ngunit ang tanging isinagot ko ay ang option na umalis ng tahimik o harapin ang kasong estafa sa korte. Umalis silang nakayuko at namumutla nang sumapit ang tanghali. Habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong mesa, pumasok si Nathaniel sa aking opisina. Ginamit niya ang palusot na pagbisita sa pasilidad upang makita ako. Ang kanyang formal na suit at ang kanyang seryosong mukha ay nagkukubli ng matinding pag-aalala. Lumapit siya sa akin at marahang inayos ang ilang nakakalat na hibla ng aking buhok na tumama sa aking pisngi. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng init na mabilis na nagpakalma sa pagod ng aking isipan. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa 3 manager ni Victoria. Mahinang wika niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at lihim na saya. You are completely turning her empire upside down, Clara. Pero mag-iingat ka. Victoria will not take this humiliation quietly. Hayaan mo siyang magwala, Nathaniel. Sagot ko habang isinasandal ko ng bahagya ang aking ulo sa kanyang nag-aalalay na kamay. Habang mas nagagalit siya, mas marami siyang gagawing pagkakamali. Ngunit hindi ko inaasahan na ang ganting hampas ni Victoria ay darating ng mas maaga at mas marumi kaysa sa inaasahan ko. Papasok pa lamang ako sa elevator upang umuwi nang biglang mag-ring ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ito ay isang link ng isang pambansang balita, nakakalabas lamang minuto ang nakalipas. Nang buksan ko ito, nanlamig ang aking buong katawan. Ito ay isang artikulo na may kalakip na peking dokumento at inedit na mga larawan pinapalabas na ginagamit ko ang pangalan ni Nathaniel upang piliting kumuha ng milyon-milyong donasyon mula sa mga kalabang kumpanya ng Villarreal Media. Ngunit ang mas masahol pa, may nakakabit na pahayag
mula sa mismong doktor na gumamot kay Nathaniel noon sa Benguet na nagsasabing binayaran ko siya upang pikein ang amnesia ng mapangasawa ko. Ang titulo ng balita ay malinaw. Ang tagapagligtas ay isang kriminal. Sa loob lamang ng ilang oras mawawasak hindi lang ang aking pangalan, kundi ang mismong kalayaan ni Nathaniel na matagal na naming pinoprotektahan. Ang tunog ng pagdating ng elevator ay mabilis na sinundan ang pagbukas ng mga pintuang bakal, ngunit sa halip na katahimikan ng gabi, ang bumungad sa akin ay ang kislap ng mga cellphone at ang mapanghusgang tingin ng mga empleyadong hindi pa nakakauwi. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa bawat screen ng aking mukha ay nakabandera bilang isang kriminal, isang manggagamit. Hindi ko binagalan ang aking paglakad. Tinuwid ko ang aking likod at hinayaan ang tunog ng aking sapatos na umaling-aungaw sa makintab na sahig bawat hakbang ay may layunin. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. The board is already calling for an emergency meeting, Clara Ta. Ang boses ni Victoria ay nagmula sa gitna ng lobby. Nakatayo siya roon, napapaligiran ng kanyang mga tauhan, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng mapanirang artikulo. Ang kanyang muka ay puno ng peking pagkadismaya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Sinasabi ko na nga ba hindi ka dapat pinagkatiwalaan? You didn't just ruin your name, you dragged Nathaniel into your dirt. Security. Escort her out of the building. We cannot have a fraudster leading our foundation. Lumapit ang dalawang malalaking lalaki sa akin, ngunit bago pa man nila ako mahawakan itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng kilos ngunit sapat para mapatigil ang lahat. Huwag ninyong dumiin ang mga kamay ninyo sa akin kung ayaw ninyong madamay sa kasong isasampa ko bukas. Malamig kong wika. Ibinaling ko ang aking tingin kay Victoria. Hindi ako sumigaw. Ang aking boses ay kasing talim ng yelo na humihiwa sa mainit na hangin. Victoria, masyado kang nagmamadali. Ang paggawa ng peking balita ay nangangailangan ng talino, isang bagay na tila kinapos ka sa pagkakataong ito. How dare you, sigaw niya ang kanyang maskara ng kabutihan, ay nagsisimulang mabitak. The doctor himself made a statement, naka-record ang boses niya. Ang doktor na binayaran mo. Pagpapatuloy ko habang naglalakad palapit sa kanya hanggang sa magkatapat na ang aming mga mukha. Ang lalaking nasa balita ay si Dr. Arnaldo, isang doktor na tinanggalan ng lisensya 5 taon na ang nakalilipas dahil sa maling practice. Ngunit ang tunay na doktor na tumingin kay Nathaniel sa Benguet, ang doktor na may hawak ng orihinal at pirmadong medical records, ay nasa pangangalaga ko na ngayon. At hulaan mo kung ano ang nakasulat sa totoong record. Nakasulat doon na bago pa mandalhin si Nathaniel sa akin, meron ng bakas ng lason sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkahilo bago ang crash. Namutla si Victoria. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang kamay na humahawak sa tablet ay bahagyang bumagsak. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay biglang nag-iba ng tono. Ang mga empleyado na kanina ay nandidiri sa akin ay nagsimulang tumingin kay Victoria ng may pagdududa. You're lying, pilit niyang depensa, ngunit ang boses niya ay wala na sa tono. Check your email, Victoria, malumanay kong utos. Ipinadala ko na ang subpoena para sa defamation case at ang kopya ng orihinal na medical report. Sa lahat ng board members, 5 minuto ang nakalipas. Hindi mo ako mapapalabas sa gusaling ito dahil simula sa oras na ito, ang foundation ay nasa ilalim ng audit ng gobyerno dahil sa mga irregularidad na nahanap ko. At bilang head, kailangan ko rito. Bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang init ng isang matatag na katawan ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Dumating si Nathaniel. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Hindi siya mukhang mahina. Naglakad siya ng may awtoridad at tumayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa aking balikat, isang pagpapakita ng pagkakaisa sa harap ng lahat. Victoria, tama na puhoy tamad, mapaana maring wika ni Nathaniel. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa buong lobby. Clara is my fiancé and she has my full trust. Anyone who tries to smear her name will have to face me and the full force of Villarreal Media's legal team. Security, bumalik kayo sa mga pwesto ninyo.
My sister was just leaving. Ang kahihiyang nadama ni Victoria ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at nagmartsa palabas ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay parang isang talunang martsa. Nang mawala ang mga tao at kami na lamang dalawa ni Nathaniel ang naiwan sa madilim na pasilyo patungo sa parking lot. Naramdaman ko ang bigat ng pagod na dumadaloy sa aking kalamnan. Huminto ako sa paglalakad at sumandal sa isang pader. Lumapit si Nathaniel at kinulong ako sa kanyang mga bisig. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinapakinggan ang matatag na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, hindi ako ang nabalik na Reyna o ang nang-audit na head. Ako lang si Clara ang babaeng pagod na sa pakikipaglaban, pero alam na hindi pa tapos ang lahat. You were amazing. Bulong niya sa aking tainga, ang kanyang hininga ay mainit at nakapapakalma. Pero alam nating hindi pa titigil si Victoria. She's desperate now. I know, sagot ko habang humihiwalay ng bahagya upang tingnan siya. And desperate people do stupid things. Hinihintay ko lang na gumawa siya ng susunod na maling hakbang. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Ngunit habang nagmamaneho siya palayo sa gusali, napansin ko ang isang itim na kotse na sumusunod sa amin mula sa malayo. Hindi ito ang sasakyan ni Victoria. Pagdating namin sa mansyon, mabilis na lumapit ang isa sa mga katulong. Ang mukha ay puno ng takot. Ma'am Clara, may tumawag po sa landline kanina lang. Ang sabi po, ang mga bulaklak daw sa Benguet ay madaling masunog gaya ng mga batang natutulog sa bahay ampunan. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking tahimik na mundo sa bundok, ang kaisa-isang lugar na itinituring kong sagrado ay nasa panganib. Ang itim na kotse sa likuran namin ay biglang bumilis at humarurot lagpas sa amin, ngunit bago ito nawala, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa side mirror. Hindi ito si Victoria. Ito ay ang taong matagal nang pinagkakatiwalaan ni Nathaniel, ang taong akala namin ay kakampi. Ang bawat salitang binitawan ng katulong ay tila mga patalim na nabaon sa aking dibdib. Ang bahay ampunan sa Benguet ay hindi lamang isang gusali para sa akin. Ito ang aking kaluluwa, ang huling alaala ng aking mga magulang na kinuha ng baha. Doon nakatira ang mga batang walang ibang sandigan kundi ang lupang kinatatayuan nila. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Ngunit sa halip na sumigaw, dahan-dahan kong ibinaba ang aking bag sa mesa. Ang aking isipan na parang isang makina ay nagsimulang magkalkula ng bawat anggulo. Hindi ito gawa ni Victoria. Masyadong padalos-dalos si Victoria para sa ganitong uri ng pananakot. Ang nakita ko sa side mirror ang malamig na ngiti ni Ramon, ang chief of staff ni Nathaniel, na siyang nag-ayos ng aming paglipat sa Manila, ay ang sagot. Clara, tatawag ako ng helicopter. Pupunta tayo sa Benguet ngayon din. Mabilis na wika ni Nathaniel, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding puot. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit bago pa siya makapag-dial, hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag, Nathaniel, mariin kong pigil. Ang aking boses ay tuyo at walang emosyon, kasing lamig ng hanging Benguet sa madaling araw. Iyan ang gusto nilang gawin natin. Gusto nilang iwan natin ang Manila para mabawi nila ang control sa foundation at sa kumpanya. Kapag umalis tayo, ibinibigay natin sa kanila ang lahat sa isang pilak na platito. Pero ang mga bata, Clara, ang bahay ampunan. Halos pasigaw na sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa mga taong itinituring na rin niyang pamilya. Nakaayos na ang lahat. Maikli kong sagot. Kinuha ko ang aking sariling telepono at nagpadala ng isang mensahe sa isang grupong matagal ko nang binabayaran gamit ang tsekeng ibinigay ni Victoria noong unang gabi. Noong nakaraang linggo pa, kumuha na ako ng pribadong security team mula sa Baguio para bantayan ang paligid ng orphanage nang hindi nyo nalalaman. Walang makakalapit sa mga batang iyon nang hindi dumadaan sa mga armadong gwardya. Natigilan si Nathaniel. Ang kanyang galit ay napalitan ng gulat at dahan-dahang paghanga. Hindi niya akalain na habang nakikipaglaban ako sa Manila, ang aking mga mata ay nakatingin na sa susunod na 10 hakbang ng aming mga kaaway. Ang akala nila ay isa lamang akong taga-bundok na madaling saktan sa pamamagitan ng damdamin. Pagpapatuloy ko habang naglalakad patungo sa bintana, tinitingnan ang dilim sa labas. Ngunit ang nakalimutan nila, ang mga taong lumaki sa bundok ay sanay sa mga ahas. Alam namin kung kailan dapat manahimik
at kung kailan dapat putulin ang ulo nito. Hindi nagtagal isang tawag ang dumating sa aking telepono. Ipinindot ko ang speakerphone. Ma'am Clara, nahuli na po namin ang dalawang lalaking nagtatangkang pumasok sa bakod. May dala silang mga galon ng gasolina. Nakaposas na po sila at nasa pangangalaga na ng mga awtoridad sa Baguio. Ang isa sa kanila, may suot na ID ng Villarreal Media Security. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Tumingin ako kay Nathaniel na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Narinig mo yon, hindi lang natin nailigtas ang mga bata. Binigyan din tayo ni Ramon ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa tangkang arson at murder. Ngunit ang aming panandaliang tagumpay ay naputol nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Victoria hindi bilang isang talunang kaaway, kundi bilang isang babaeng may dalang panibagong pasabog. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, meron itong bakas ng isang madilim na tagumpay. Napakagaling, Clara, nakangising wika ni Victoria, habang naglalakad palapit sa amin ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig, ay tila isang babala. Nailigtas mo ang mga bata. Pero paano mo ililigtas ang mapangasawa mo mula sa katotohanan, Nathaniel? Akala mo ba ay aksidente lang ang pagkamatay ng mga magulang ni Clara sa Benguet? Akala mo ba ay ulan lang ang pumatay sa kanila? Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang aking hininga ay tila nabaon sa aking lalamunan. Ang trahedyang nagpabago sa buhay ko, ang baha na kumuha sa lahat ng mahal ko, ay palaging isang sugat na hindi naghihilom. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nathaniel, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Inilabas ni Victoria ang isang lumang dokumento madilaw na at may tuyong marka ng putik. Inihagis niya ito sa mesa sa harap namin. Ang dam na sumabog noon na naging sanhi ng pagbaha sa barangay ni na Clara. Ito ay pag-aari ng isang subsidiary ng Villarreal Media. At ang nag-utos na tipirin ang materyales ng dam na iyon para makakuha ng malaking kickback ay ang sarili mong ama, Nathaniel. Ang pamilya natin ang pumatay sa mga magulang niya. At ngayon, ginagamit mo ang babaeng sinira ng sarili nating dugo para makuha ang kapangyarihan. Napakawalang puso mo naman. Napalingon ako kay Nathaniel. Nakita ko ang panlalamig sa kanyang mga mata, ang unti-unting paglayo ng kanyang tingin sa akin. Ang bawat sandali ng aming pagmamahalan, ang bawat sakripisyo ay tila nadumihan ng isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong lihim. Nakatayo ako roon sa gitna ng karangyaan ng mansyong itinayo mula sa dugo ng aking mga magulang, habang ang taong mahal ko ay naging mukha ng aking pinakamalaking bangungot. Ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog na narinig ko sa aking buong buhay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nakatitig ako sa madilaw na papel na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat letra ng pangalang Villarreal sa dokumentong iyon ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa bawat magandang alaala ko sa Benguet. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa hanggang sa aking puso. Ang lalaking nasa tabi ko, ang lalaking inalagaan ko, pinagkatiwalaan, at minahal ay anak ng taong responsable sa pagkawala ng aking pamilya. Ang bawat haplos niya sa aking kamay ay tila naging bakas ng dugo. Clara! Ang boses ni Nathaniel ay basag puno ng pait at hiyang hindi niya maitago. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat, ngunit sa unang pagkakataon, mabilis akong lumayo. Ang kanyang haplos na dati ay nagsisilbi kong kanlungan ay tila naging isang mabigat na tanikala. Huwag, maikli at matigas kong sagot. Hindi ako sumigaw, hindi ako humagulgol. Sa halip, kinuha ko ang dokumento at binasa ang bawat detalye ng may malamig na konsentrasyon. Ang aking mga mata ay tuyo kasing tuyo ng lupang pinatigas ng init ng araw. Bilang isang babaeng nasanay sa hagupit ng kalikasan, alam kong ang luha ay walang silbi sa gitna ng isang gumuguhong bundok. Ayan ang katotohanan, Clara. Pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring simpatya habang dahan-dahan siyang naglalakad paikot sa amin. I'm so sorry that you had to find out this way. Pero bilang isang babaeng may dangal, alam kong hindi mo matatanggap na manatili sa piling ng pamilyang sumira sa buhay mo. Isipin mo na lang bawat sentimong ginagastos mo rito, bawat pagkain kinakain mo, ay galing sa perang dapat sana
ay pambili ng matibay na materyales para sa dam na pumatay sa mga magulang mo? How can you sleep at night knowing that ito ang sining ng gaslighting na perpektong ginagawa ni Victoria? Pinagmumukha niya akong kasalanan ng manatili pinupukaw niya ang aking konsensya upang kusa akong umalis at iwan ang laban. Gusto niyang gamitin ang aking pighati para maging sandata laban sa akin. Tumingin ako kay Nathaniel. Nakita ko ang matinding dusa sa kanyang mga mata. Nakayuko siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang hiya na nararamdaman niya ay sapat na upang durugin ang kanyang pagkatao. Totoo ba ito, Nathaniel? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may autoridad na hindi matatakasan. I didn't know, Clara. I swear, bulong niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero ang pirma iyon ni Papa. I am so sorry. So sorry. Huminga ako ng malalim. Ang sakit ay nandoon nanunuot sa bawat himaymay ng aking pagkatao, ngunit mas matimbang ang aking luhika. Dahan-dahan kong ibinalik ang dokumento sa mesa at hinarap si Victoria. Ang aking titig ay hindi na nagpapakita ng sugat kundi ng isang matalas na talim. Salamat sa impormasyong ito, Victoria. Wika ko na ikinagulat niya. Inasahan niyang tatakbo ako palabas habang umiiyak, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Dahil sa dokumentong ito, mas nabigyan mo ako ng dahilan para manatili rito. Ano? Gulat na tanong ni Victoria. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay unti-unting naglaho. Kung ang pamilya ninyo ang pumatay sa mga magulang ko, ibig sabihin ay may malaking utang kayo sa akin. Pahayag ko ng may malamig na paninindigan. Ang lahat ng yaman ng Villarreal Media ang mansyong ito at ang bawat asset na hawak ninyo, lahat iyan ay may bahid ng dugo ng pamilya ko. At dahil ako ang natitirang tagapagmana ng mga Santos, kukunin ko ang lahat ng sa tingin ko ay nararapat na kabayaran. Hindi ako aalis, Victoria. Mananatili ako rito hanggang sa makuha ko ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa kinabukasan ko. Lumapit ako kay Victoria hanggang sa maramdaman niya ang init ng aking galit sa aking hininga. At kung iniisip mong magagamit mo ang nakaraan para palayasin ako, nagkakamali ka. Gagamitin ko ang nakaraang ito para ipakulong ang bawat isa sa inyo na nagpatuloy sa korupsyong sinimulan ng ama ninyo. Audit is just the beginning. I will dismantle this empire brick by brick. Pagkatapos ay naramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Nathaniel. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, tumayo siya at humarap kay Victoria. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng paumanhin, kundi ng isang matigas na desisyon. Clara is right. Wika ni Nathaniel, ang kanyang titig ay nakapako na ngayon sa kanyang kapatid. Kung ito ang kasalanang iniwan ni Papa, ako ang magbabayad. Pero hindi sa pamamagitan ng pagtakbo. Victoria, simula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng access sa corporate funds. Bilang CEO, ipapatawag ko ang isang full forensic investigation sa dam project na iyon at sa lahat ng kasalukuyang kontrata mo. If you want to play dirty with the past, then I will clear the future by getting rid of you. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang balak ni Victoria na paghiwalayin kami ay naging mitya ng isang mas matinding alyansa. Ngunit bago pa man kami makahakbang paalis, isang mabilis na yabag ng mga sapatos ang narinig namin mula sa hagdan. Ang personal na bodyguard ni Victoria ay mabilis na lumapit at bumulong sa kanya. Namutla si Victoria, ngunit mabilis ding napalitan ng isang nakakatakot na ngiti ang kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng kasamaan. Talaga bang akala ninyo ay ganoon lang kadali iyon? Tawa ni Victoria, ang tunog ay kasing talim ng pagkiskis ng bakal sa semento. Clara, bago mo makuha ang kabayaran mo, siguraduhin mo munang makakalabas ka ng buhay sa mansyong ito. Check the news again, dear. Habang nagtatalo tayo rito, ang security team ko ay naglabas na ng pahayag na ikaw ang nagnakaw ng orihinal na titulo ng lupa ng kumpanya. At sinusubukan mong i-blackmail ang pamilya namin gamit ang mga peking dokumento. Ang mga pulis ay papunta na rito para arestuhin ka sa kasong qualified theft at blackmailing. Sa labas ng mansyon, maririnig na ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi ito isang simpleng pananakot.
Ito ay isang mabilis at planadong operasyon upang itapon ako sa likod ng rehas bago ko pa mailabas ang katotohanan. Tumingin ako kay Nathaniel at sa sandaling iyon, alam naming dalawa wala na kaming oras para sa diplomasya. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay tila isang babala ng paparating na unos na handang lumamon sa mansyon ng mga Villarreal. Ang tunog ng pagpreno ng mga gulong sa semento at ang marahas na pagbukas ng mga pintuan ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa gabi ngunit sa loob ng malawak na sala na natiling estatwa ang aking katawan. Tumingin ako kay Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng isang madilim na kagalakan. Ang mga mata niya ay nagniningning habang hinihintay ang aking pagbagsak. Para sa kanya tapos na ang laro. Attorney, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Utos ni Victoria nang pumasok ang 3 opisyal ng pulis, kasunod ang kanyang abogado. Inilapag ni Attorney Silva ang isang digital tablet sa harap ng mga pulis. Narito po ang CCTV footage mula sa vault room kanina lamang hapon. Malinaw na makikita si Miss Clara Santos na binubuksan ng safe at kinukuha ang orihinal na titulo ng lupa ng Villarreal Heights. At narito rin ang record ng kanyang pagtatangkang i-transfer ang ownership sa isang unknown offshore account. Tumingin sa akin ang hepe ng mga pulis, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emotion. Miss Santos, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto. Maaari ba kayong sumama ng mahinahon? Naramdaman ko ang biglang paghakbang ni Nathaniel sa harap ko. Hinarangan niya ang mga pulis ng may matinding puot sa kanyang mga mata. No one is taking her anywhere. This is a setup and you all know it. Nathaniel, huwag kang makialam dito, sabi ni Victoria nang may peking pag-aalala. Nabulag ka na ng babaeng iyan. She is a criminal, a professional scammer who targeted our family. Huminga ako ng malalim ang aking puso, ay tumitibok ng may malamig na katiyakan. Hinawakan ko ang braso ni Nathaniel at marahan siyang hinila pabalik. Tumingin ako sa hepe at pagkatapos ay kay Victoria. Isang manipis at mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Inspector, totoo po na binuksan ko ang safe. Panimula ko ang aking boses ay malinaw at hindi man lang nanginig sapat upang mapatahimik ang lahat sa loob ng silid. At totoo rin na kinuha ko ang titulo. Umamin na siya. Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ngunit ang hindi sinabi sa inyo ni Victoria, pagpapatuloy ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking telepono mula sa aking bulsa, ay ang katotohanan na ang titulong tinutukoy niya ay hindi pag-aari ng Villarreal Media. Attorney Silva, nakalimutan mo yata ang binasa mong dokumento nung nakaraang gabi sa Benguet. Pinindot ko ang aking telepono at isang dokumento ang lumitaw sa malaking screen ng TV sa sala sa pamamagitan ng wireless connection. Ito ay ang special power of attorney na pinirmahan ni Victoria sa ilalim ng aking patibong kasama ang isang luma at orihinal na kasunduan mula sa Land Registration Authority. Ang lupang kinatatayuan ng Villarreal Heights ay orihinal na pag-aari ng pamilya Santos. Bago ito kinuha ng kumpanya ninyo sa pamamagitan ng pandaraya noong panahon ng pagpapatayo ng dam. Paliwanag ko ng may malamig na awtoridad. At dahil sa dokumentong pinirmahan ni Victoria noong isang gabi, isang dokumentong nagbibigay sa akin ng karapatang bawiin ang lahat ng disputed assets ng pamilya Santos, legal ko lang na binabawi ang sa akin. Hindi iyon pagnanakaw, Inspector. Yun ay tinatawag na reclamation. Namutla si Victoria. Ang kanyang abogado ay mabilis na lumapit sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang binabasa ang mga fine print ng dokumento. Napagtanto nilang ang titulong kinuha ko ay hindi ninakaw. Ito ay legal na nailipat sa pangalan ko sa sandaling ilapat ko ang aking pirma sa ilalim ng kanilang pirma. You bitch! Galit na sigaw ni Victoria na wala na ang lahat ng kanyang class at poise. Susugurin niya sana ako ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. At Inspector, dagdag ko habang inilalabas ang isang maliit na voice recorder mula sa aking bulsa. Narito rin ang audio recording ni Attorney Silva na pilit na pumapasok sa aking kwarto kagabi upang nakawin ang mga ebidensya ng corruption sa foundation, kasama ang banta niya sa buhay ko. Sino ngayon ang dapat ninyong arestuhin? Ang mga pulis na kanina ay nakaturo sa akin, ay dahan-dahang lumingon kay Victoria
at sa kanyang abogado. Ang kahihiyan at takot sa mukha ni Victoria ay ang pinakamasarap na tanawing nakita ko sa buong buhay ko. Inspector, may mali rito, ay audit niyo ang record 10. Sigaw ni Attorney Silva, ngunit huli na ang lahat. Ang mga opisyal ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga posas para sa illegal na pagpasok at pananakot. Nang ilabas ng mga pulis si Victoria at ang kanyang abogado, naiwan kaming dalawa ni Nathaniel sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit mayroon na itong bigat ng isang bagong katotohanan. Lumapit sa akin si Nathaniel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, ngunit mayroon ding matinding lungkot. You planned everything, Clara, mula pa sa simula. Ginamit mo rin ba ako bilang bahagi ng plano mo? Tiningnan ko siya ng matagal. Ang pag-ibig ko sa kanya ay totoo, ngunit ang puot ko sa pamilya niya ay totoo rin. Bago ko pa man siya masagot, isang mabilis na pagkatok ang narinig sa pintuan. Ang head ng security ng mansion ay pumasok, may hawak na isang laptop. Sir, ma'am, kailangan niyo itong makita. Sabi ng lalaki, ang boses ay puno ng kaba. May nag-upload ng video sa social media. Hindi ito tungkol kay Miss Victoria. Tungkol ito sa aksidente niyo noon, Sir Nathaniel. May panibagong anggulo at may kasamang bata. Nang buksan namin ang video, ang aming mundo ay muling nayanig. Hindi lamang si Victoria ang nasa likod ng pagbagsak ng chopper. Mayroong isang anino sa video, isang taong hindi namin inaasahan, isang taong may hawak ng isang bata na pamilyar sa amin mula sa Benguet. Isang bata na ngayon ay nawawala sa orphanage. Sa isang munting silid na amoy kape at sariwang lupa, isang bata ang nakaupo sa gitna ng mga naglalagablab na bulaklak, habang ang anino ng isang lalaking may hawak na sulo ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa bawat hakbang ng lalaki, unti-unting nadudurog ang aking mundo, ngunit ang aking boses ay nananatiling matatag at walang panginginig sa harap ng telepono. Sige, sunugin mo, pero siguruhin mong handa kang mamatay sa gitna ng apoy na yan bago pa man madarang ang balat ng bata. Ang bawat salita ko ay tila mga bala ng yelo na tumatama sa konsensya ng aking kaaway, isang huling laro kung saan ang tanging taya ay ang lahat ng bagay na itinituring kong mahalaga. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang matinis at nagmamadaling hininga ni Nathaniel sa tabi ko. Ang aming mga mata ay nakapako sa screen ng laptop kung saan paulit-ulit na naglalaro ang isang malabong video. Clara, si Benjo iyon. Ang batang laging sumasama sa iyo sa pagdidilig ng mga rosas. Bulong ni Nathaniel, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding galit. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag, ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. How did they get past your security? Sabi mo ligtas sila. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa aking mukha, isang paalala ng aking pagkukulang. Ngunit sa halip na sumabog sa iyak o magpaliwanag, mas lalo kong pinatigas ang aking anyo. Ang aking puso ay tila isang piraso ng uling na unti-unting nagbabaga sa ilalim ng abo. Tumahimik ka, Nathaniel. Malamig kong utos. Ang aking boses ay walang bahid ng emosyon, kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ang galit mo ay walang maitutulong sa kanya. Kung gusto nating mabuhay ang bata, kailangan nating mag-isip, hindi magmura. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang head ng aking security team sa Benguet. Ang tunog ng bawat pag-ring ay tila isang mabagal na pagpatak ng lason sa aking pandinig. Nang sumagot ang kabilang linya, hindi ko hinayaan ang lalaki na makapagsalita muna. Bakit buhay pa ang mga tauhan mo kung nawawala ang bata? Bungad ko, ang aking boses ay mahaba at puno ng banta. Ma'am Clara, patawad po. Ginamit nila ang isang ambulansya ng Villarreal Foundation. Akala ng mga tauhan ko ay may dalang gamot para sa clinic. Bago pa kami makapag-react, nakuha na nila si Benjo sa loob mismo ng nursery. Paliwanag ng lalaki, ang boses ay puno ng takot. Villarreal Foundation, ang mismong institusyong ibinigay sa akin ni Victoria upang sirain ako, ay ginagamit na ngayon bilang kagamitan sa isang krimen. Hindi lamang si Victoria ang nasa likod nito. Si Victoria ay nasa loob na ng selda, ngunit ang kanyang mga galamay ay malayang gumagalaw sa labas. Ramon, sambit ni Nathaniel, ang kanyang mga mata ay naniningkit.
Si Ramon ang tanging may access sa mga sasakyan ng foundation simula nang maaresto si Victoria. He is cleaning up the mess his boss left behind, or maybe he's working for someone even higher. Isang maikling tunog ng papasok na mensahe ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang link ang lumitaw sa aking screen. Pagpindot ko, bumungad ang isang live stream. Nakatali si Benjo sa isang silya, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng luha, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig dahil sa makapal na tape. Sa kanyang likuran, makikita ang isang pamilyar na tanawin, ang lumang dam sa Benguet, ang mismong lugar kung saan namatay ang aking mga magulang. Isang oras, Clara, ang boses ni Ramon ay narinig mula sa likod ng camera boses na puno ng mapanuyang kagalakan. Isang oras para dalhin mo ang orihinal na titulo ng Villarreal Heights sa paanan ng dam. Kapag nakita ko ang anino ng kahit isang pulis, o kapag hindi ka dumating sa takdang oras, bubuksan ko ang spillway. Alam mo naman kung gaano kabilis ang agos ng tubig doon, hindi ba? It will be history repeating itself. Another Santos family tragedy. Ang tunog ng pagpatay ng tawag ay tila isang malakas na hampas sa aking pandinig. Tumingin ako kay Nathaniel. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha. Handa na siyang tumakbo, handa na siyang ibigay ang lahat para lamang maligtas ang bata. Ibibigay natin ang titulo, Clara. Hindi bale na ang lupa, hindi bale na ang yaman. Just save the boy. Pagsusumamo ni Nathaniel, hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Inalis ko ang aking mga kamay sa kanyang pagkakahawak. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa aking vault. Kinuha ko ang titulong katatapos ko lang bawiin ang lupang kinatatayuan ng pangarap ng pamilya Villarreal. Tinitigan ko ang papel, ang dokumentong magiging kabayaran para sa buhay ng isang inosenteng bata. Hindi ko ibibigay ang titulo dahil sa takot, Nathaniel Pa. Wika ko habang inilalagay ang dokumento sa loob ng isang itim na envelope. Ibibigay ko ito dahil gusto kong makita ang mukha ni Ramon kapag napagtanto niyang ang titulong ito ang magiging hatol ng kanyang bitay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nathaniel, naguguluhan sa aking lamig. Nathaniel, ang dam na iyon ay sira na ang istruktura. Ang pagbubukas ng spillway ay hindi lamang papatay kay Benjo. Ito ay magpapaguho sa buong dam na magpapalubog sa mismong lupang kinatatayuan ng Villarreal Heights. Kung kukunin ni Ramon ang lupa, kukunin niya ang isang lupang malulubog sa tubig sa loob ng isang oras. Paliwanag ko, ang aking isipan ay mabilis na nag-uugnay ng mga datos. He is so blinded by greed that he forgot the basic engineering report I saw at the foundation. He is literally standing on his own grave. Mabilis kaming kumilos. Hindi kami tumawag ng pulis sa Manila. Tumawag ako sa mga lokal na minero sa Benguet na nakautang ng loob sa aking mga magulang. Mga taong mas kabisado ang mga lagusan sa ilalim ng dam kaysa sa kahit sinong inhenyero. Habang lulan kami ng isang mabilis na sasakyan patungo sa paliparan, ramdam ko ang tensyong bumabalot sa bawat segundo. Ang bawat pagtibok ng orasan ay tila isang paalala na ang buhay ni Benjo ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Nang makarating kami sa itaas ng dam, pagkalipas ng ilang oras, ang amoy ng lumang semento at lumot ay sumalubong sa amin, kasabay ng malamig na hangin na humahagupit sa aming mga mukha. Nakatayo si Ramon sa dulo ng walkway. Hawak ang isang remote control sa isang kamay at ang bata sa kabilang kamay. Nandito na ang titulo, sigaw ni Nathaniel, itinataas ang envelope. Tumawa si Ramon, isang tunog na kasing dumi ng putik sa ilalim ng dam. Ihagis mo rito, Clara, ihagis mo. At baka pakawalan ko ang batang ito bago ko lunurin ang alaala mo. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa bakal na walkway ay tila isang mabagal na martsa. Hindi ako huminto hanggang sa maging 5 metro na lamang ang layo ko sa kanya. Tinitigan ko si Benjo. Ang takot sa kanyang mga mata ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa aking dibdib, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang pader ng bato. Narito ang titulo, Ramon, sabi ko, itinaas ang envelope. Pero bago ko ibigay sa iyo, may isang bagay ka munang dapat malaman tungkol sa remote na hawak mo. Ano, huwag mo akong lokohin? Clara, isang pindot ko lang tapos ang lahat.
Banta niya ang kanyang hinlalaki ay nakapatong na sa pulang button. Pindutin mo. Hamon ko ang aking boses ay puno ng nakakatakot na kapanatagan. Pindutin mo at tignan natin kung ang spillway ba ang bubukas o ang ilalim ng kinatatayuan mo ang sasabog. Natigilan si Ramon. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng pagdududa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na paggalaw ng mga bakal mula sa ilalim ng dam ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang aking mga minero ay matagumpay nang nakapasok sa control room sa ibaba at pinutol ang lahat ng linya ng spillway. Doon ko nakita ang tunay na takot sa mga mata ng aking kaaway. Isang takot na hindi nanggagaling sa banta ng kamatayan, kundi sa pagkatalo sa harap ng isang taong inakala niyang madaling kontrolin. Ngunit bago pa man ako makahakbang upang kunin si Benjo, isang pangatlong boses ang narinig mula sa anino ng lumang control tower. Napakagaling, Clara. Sabi ko na nga ba ikaw lang ang karapat-dapat na maging Villarreal? Wika ng isang matandang lalaki na dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Ang lalaking nakatayo roon ay ang taong matagal nang idineklarang patay. Ang ama ni Nathaniel, ang arkitekto ng lahat ng paghihirap ko. Ang anino ng matandang lalaki ay unti-unting naging malinaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa makapal na ulap. Ang bawat hakbang niya palapit sa amin ay nagdadala ng isang bigat na tila kumikitil sa hangin ng buong kabundukan. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pamilyar na itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang bakas ng panghihinayang. Si Don Roberto Villarreal, ang taong ipinagluksa ng buong bansa, ang ama na iniyakan ng lalaking mahal ko, ay buhay at nakangiti sa harap ng aming pagkawasak. Naramdaman ko ang matinding pagyanig ng katawan ni Nathaniel sa aking tabi. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol. Papa. Ang tinig ni Nathaniel ay basag isang boses ng isang batang lalaki na biglang nawalan ng direksyon sa gitna ng dilim. Paanong, ikaw ang nag-utos nito? Ang chopper crash ko? Ang pagpapahirap kay Victoria? Ang mga bata, tumawa ang matanda, isang tawa na walang halong init kasing lamig ng sementong aming tinatapakan. Business, Nathaniel, kaswal na sagot ni Don Roberto habang naglalakad paikot kay Ramon na ngayon nakayuko bilang paggalang sa kanyang tunay na amo. Kailangan kong mamatay sa paningin ng publiko upang makita ko kung sino-sino ang mga ahas sa sarili kong kumpanya. Ginamit ko ang ambisyon ni Victoria para linisin ang mga kalaban ko sa board at ginamit ko si Ramon para tapusin ang mga maliliit na problema. At ikaw, ang pagbagsak ng chopper mo ay isang pagsubok. Gusto kong makita kung ang tagapagmana ko ay may sapat na lakas para bumangon mula sa abo. Ngunit sa halip na maging isang halimaw na kakain sa mga kalaban natin, umuwi ka ng may dalang babaeng nagtatanim ng bulaklak. Tiningnan ako ni Don Roberto. Mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ngunit aaminin ko, Clara, pinabilib mo ako. Ang ginawa mo kay Victoria ay isang obra maestra. Kaya heto ang alok ko. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa. Hayaan mo akong tapusin ang problemang ito. Itinuro niya si Benjo na nanginginig sa takot at tatanggapin kita bilang asawa ng aking anak. Magiging bahagi ka ng imperyo ko. Ito ang pinakamataas na antas ng kasamaan. Isang taong ginagamit ang buhay ng kanyang sariling pamilya bilang mga pyesa sa isang laro ng ahedres. At ngayon ay inaalok akong umupo sa tabi niya sa trono ng mga bangkay. Inaasahan niyang masisilaw ako sa kapangyarihan. Inaasahan niyang ang isang babaeng galing sa hirap ay luluhod para sa ginto. Humiwalay ako sa pagkakahawak ni Nathaniel at humakbang pasulong. Ang aking muka ay kalmado, ang aking mga mata ay walang ni isang patak ng luha o panginginig. Tinitigan ko ang ama ng lalaking mahal ko nang may matinding pandidiri na itinago ko sa likod ng isang mapanuyang ngiti. Ang galing ng dula mo, Don Roberto. Mahinahon at malamig kong wika, ang aking boses ay pumutol sa ingay ng hangin. Sinunog mo ang sarili mong bahay para lang patayin ang mga daga, ngunit nagkakamali ka ng pagkakakilala sa akin. Hindi ako nandito para maging reyna ng isang imperyong itinayo sa dugo ng mga magulang ko, at lalong hindi ko ibebenta ang buhay ng batang iyan para sa apelido mo.
Nawala ang ngiti ni Don Roberto. Ang kanyang mukha ay nagdilim at isang maliit na kumpas ng kanyang kamay ang ibinigay niya kay Ramon. Kung gayon tapusin na natin ito. Ramon itapon ng bata. Ngunit bago pa man makakilos si Ramon mabilis na sumingit ang boses ko. Mas malakas, mas may autoridad. Checkmate na Don Roberto. Pahayag ko sabay taas ng aking telepono na kanina pa nakabukas. Kanina nang ipasok ng mga minero ko ang ilalim ng dam para putulin ang linya ng spillway. Iniutos ko rin na ikonekta nila ang lumang radio transmitter ng control room sa public address system ng buong pasilidad na ito at sa isang live feed patungo sa emergency meeting ng Board of Directors ng Villarreal Media sa Manila. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Don Roberto. Napatingin siya sa mga lumang speaker na nakakabit sa mga poste ng dam. Narinig nila ang lahat. Patuloy ko ang bawat salita ay idinidiin ko upang bumaon sa kanyang isipan. Narinig nila kung paano mo inamin na ginamit mo ang pondo ng kumpanya, kung paano mo ipinapatay ang mga kalaban mo, at kung paano mo tinangkang patayin ang sarili mong anak. Sa sandaling ito, hindi ka na isang henyong negosyante. Isa ka na lamang puganting kriminal na nagtatago sa bundok. Ang panandaliang pagkabigla ng matanda at ni Ramon ay naging sapat na pagkakataon. Walang sinayang na segundo si Nathaniel. Ang kanyang sakit at pagkabigo sa kanyang ama ay sumabog hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa isang marahas at direktang kilos. Tumakbo siya ng mabilis at bago pa man maihagis ni Ramon si Benjo, buong lakas na inihampas ni Nathaniel ang kanyang balikat sa dibdib ng tauhan. Ang bigat ng kanilang pag-uumpugan ay nagpadapa kay Ramon sa malamig na bakal. Mabilis na niyakap ni Nathaniel ang nanginginig na si Benjo. Itinatago ang mukha ng bata sa kanyang matipunong dibdib, habang umaatras patungo sa akin. Ang pagmamahal niya bilang isang tagapagtanggol ay nangibabaw laban sa sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Nagpupumiglas si Ramon sa sahig, ngunit umangat ang mga minero mula sa hagdanan sa ilalim ng walkway, armado ng mga makakapal na bakal at lubid. Sa loob ng ilang sandali, iginapos nila si Ramon na parang isang baboy ramo. Nakatayo si Don Roberto na mag-isa na papaligiran at walang laban. Ngunit sa halip na lumuhod o sumuko, nagsimula siyang tumawa. Isang mahaba at nakakakilabot na tawa na nagpatayo ng mga balahibo sa aking batok. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Wika ng matanda habang inaayos ang kanyang lukot na Amerikana. Tumingin siya sa akin na may halong awa. Akala mo ba talaga ay nagpunta ako rito ng walang insurance, Clara? Akala mo ba ang mga pulis na tinawag ng Board of Directors sa Manila ay susundin ang batas? Tumingin siya sa ibaba ng bundok. Mula sa madilim na kalsada sunod-sunod na lumitaw ang mga ilaw ng mga paparating na sasakyan ng mga awtoridad. Binili ko na ang hepe ng probinsyang ito isang dekada na ang nakalipas. Malamig na anunsyo ni Don Roberto. Kapag umakyat sila rito, hindi nila ako aarestuhin. Ang ire-report nila ay nakita kanilang tinatangkang patayin ang dating CEO ng Villarreal Media, habang ang anak kong si Nathaniel ay tinulungan kang dukutin ng bata para makahingi ng ransom. Nakaplant na ang ebidensya sa mga account mo, Clara. Matalino ka pero nakalimutan mong sa bansang ito, ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung sino ang tama, kundi sa kung sino ang may pambayad sa nagpapatupad ng batas. Ang mga sirena ay papalapit ng papalapit. Si Nathaniel ay mahigpit na nakahawak kay Benjo at sa aking kamay. Na-corner kami sa tuktok ng dam at sa pagkakataong ito ang aming kalaban ay hindi na lang isang tao, kundi ang buong makinarya ng corruption na sumisira sa aming bayan. Nag-aagaw ang kulay ng pula at asul mula sa mga wangwang ng pulisya ay nagpinta ng nakakakilabot na liwanag sa madilim na semento ng dam. Sa bawat pag-ikot ng ilaw, malinaw kong nakikita ang mukha ni Don Roberto na puno ng mapagmataas na tagumpay. Para sa kanya ang paparating na mga sasakyan ay hindi alagad ng batas kundi mga bayarang tauhan na maglilinis ng kanyang mga kasalanan. Mahigpit ang yakap ni Nathaniel kay Benjo, tinatakpan ang mga mata ng bata upang hindi nito makita ang halimaw na nagaanyong lolo nito. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Nathaniel na kumapit sa aking palad. Isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari sabay naming haharapin ang hatol ng mga tiwaling pulis.
Ngunit hindi ako nanginig. Hindi ako umatras. Pinanood ko ang paghinto ng 6 na itim na sasakyan sa paanan ng dam. Ang tunog ng pagpreno ng mga gulong at ang sabay-sabay na pagbukas ng mga mabibigat na pinto ay tila hudyat ng katapusan. Ito ang huling aral mo, Clara, nakangiting wika ni Don Roberto. Habang nakapamulsa siyang naglalakad, patungo sa hagdanan pababa sa kalsada. Maaari kang maging matalino, maaari kang maging matapang, pero sa mundong ito, ang kapangyarihan ay laging nakayuko sa pera. At ako ang may hawak ng pinakamalaking kaban. 4 na lalaking nakauniporme, ang mabilis na umakyat sa hagdanan. Ang nangunguna ay isang matangkad na opisyal na may bituin sa balikat. Ngumiti si Don Roberto at itinaas ang kanyang kamay upang batiin ang opisyal. General Macaraeg, tamang-tama ang pagdating ninyo, formal ngunit may halong utos na bati ni Don Roberto. Arestuhin niyo ang babaeng iyan. Tinangka niyang nakawin ang pondo ng kumpanya at ginamit ang bata bilang hostage. Ngunit sa halip na sumaludo, huminto ang general sa harap ng matanda. Wala sa kanyang mukha ang paggalang na inaasahan ni Don Roberto. Sa isang mabilis na galaw ng mga kasama nitong pulis, inilabas mula sa likuran ng grupo ang isa pang lalaki, ang hepe ng lokal na pulisya na binanggit ni Don Roberto kanina. Ang lokal na hepe ay nakayuko pawisan at may mga posas na nakakabit sa kanyang mga pulso. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Don Roberto. Ang kanyang kamay na nakaangat sa hangin ay dahan-dahang bumagsak. Anong ibig sabihin nito, Macaraeg? Mariin at nagbabantang tanong ng matanda. Sino ang nagbigay sa iyo ng utos na hulihin ang tauhan ko? Isang pamilyar na boses ng babae ang pumutol sa katahimikan mula sa likuran ko. Ako ang nagbigay ng utos. Lumingon si Don Roberto sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso, ang aking mga mata ay kasing lamig ng malalim na tubig sa ilalim ng dam. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya, hindi upang magmakaawa, kundi upang ipamukha sa kanya ang kanyang sariling pagkawasak. Tama ka, Don Roberto, pera ang nagpapatakbo sa mga tiwaling batas ng bansang ito. Kalmado kong pahayag, ang bawat salita ay binibigkas ko ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Kaya naman noong tinanggap ko ang posisyon sa Villarreal Charity Foundation, hindi lang ang mga peking ledger ni Victoria ang nakuha ko. Nakuha ko rin ang mga routing number ng iyong mga patagong bank account sa Switzerland at Cayman Islands. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang unti-unting naiintindihan ang bigat ng aking sinasabi. Kalahating oras bago tayo magkaharap dito, ang mga dokumentong iyon ay dumating sa mesa ng Anti-Money Laundering Council at sa Interpol. Pagpapatuloy ko ang aking boses, ay nagtataglay ng matalim na tagumpay na hindi nangangailangan ng sigaw. Lahat ng pondo mo, lahat ng yaman na ginagamit mo pambayad sa mga tiwaling pulis. Frozen na. Wala ka na ni isang kusing, Don Roberto. At ang mga taong inasahan mong poprotekta sa'yo, narito sila dahil hindi na nila kayang protektahan ang isang taong wala ng pambayad. Kinuha ni Don Roberto ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa gamit ang nanginginig na mga kamay. Pilit siyang nag-dial ng mga numero ng kanyang mga abogado at mga kaalyado sa gobyerno. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang magkakasunod na pagpatay ng linya at mga automated na boses. Tinalikuran na siya ng kanyang mundo. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mamahaling telepono sa malamig na semento ay ang nag-iisang patunay ng kanyang tuluyang pagguho. Walang pag-aalinlangan na lumapit ang mga ahente ng batas kay Don Roberto. Hinawakan nila ang magkabilang braso ng matanda at pilit na iniharap sa semento. Ang kalansing ng malamig na posas na isinara sa kanyang mga pulso ay musika sa aking pandinig, ang tunog ng katarungan na matagal nang ipinagkait sa aking mga magulang. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang nagtayo ng Villarreal Media. Ako ang hari ng imperyong iyon. Naghihisteryang sigaw ni Don Roberto. Nawala na ang kanyang formalidad. At yaman, iniwan siyang mukhang isang mahina at kaawa-awang matanda. Lumapit si Nathaniel. Ibinaba niya ng bahagya si Benjo at tumayo sa harap ng kanyang ama. Wala nang galit sa mga mata ng lalaking mahal ko. Ang natira na lamang ay malalim na awa. Wala ka ng imperyo, Papa. Mahinang wika ni Nathaniel, ngunit sapat ang diin upang bumaon sa puso ng kanyang ama.
Dahil ang kapangyarihan mo ay nakatayo sa panlilinlang, tapos na ang paghahari mo. Ipinasok ng mga awtoridad si Don Roberto at si Ramon sa hiwalay na mga sasakyan. Unti-unting umalis ang mga wangwang na iwan kami sa tuktok ng dam habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok ng Benguet. Ang mainit na liwanag nito ay nagpawi sa lamig ng magdamag. Naramdaman ko ang paglapit ni Nathaniel sa aking likuran. Marahan niyang inikot ang kanyang mga braso, sa aking baywang isinandal ang kanyang baba sa aking balikat, habang pinapanood namin ang pag-asa ng bagong umaga. Huminga siya ng malalim tila naglalabas ng tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang laban sa mata ng publiko. Pagbaba namin sa paanan ng dam, isang kawan ng mga mamamahayag mula sa Manila ang nag-aabang. Sinundan nila ang convoy ng mga awtoridad at ngayon ay uhaw na uhaw sa pahayag mula sa tagapagmana ng Villarreal. Bago pa man makalapit ang mga mikropono, huminto si Nathaniel. Tiningnan niya ako at ngumiti ng may buong katiyakan. Hinarap niya ang mga kamera, inakbayan ako at nagbitiw ng isang pahayag na tuluyang babago sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa loob ng maraming dekada ang pangalang Villarreal ay naging simbolo ng yaman at gahamang kapangyarihan. Panimula ni Nathaniel ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngayong umaga, pormal kong tinatalikuran ang aking posisyon bilang CEO at nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Media. Ang lahat ng aking lehitimong shares at personal na yaman ay ililipat ko sa Villarreal Community Trust, isang pondo na direktang pamamahalaan ng aking mapangasawa si Clara Santos. Gagamitin ang pondong ito upang itayo muli ang mga komunidad na sinira ng aming kumpanya simula rito sa Benguet. Nagkagulo ang mga reporter, sunod-sunod ang pagbato ng mga tanong, ngunit hindi na namin sila pinansin. Naglakad kami palayo, bit-bit ang natutulog na si Benjo sa mga bisig ni Nathaniel. Ang imperyo ay bumagsak. Ang mga kalaban ay nakakulong. Ngunit sa pagbabalik namin sa tahimik na bahay, sa gitna ng taniman ng mga bulaklak, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa aking isipan. Sapat na ba ang katarungan upang tuluyang burahin ang sakit ng nakaraan? At maaari ba talaga kaming magsimula ng bago mula sa mga abo ng kanyang pamilya? Ang bawat dampi ng malamig na hangin mula sa kabundukan ng Benguet ay tila isang malambot na haplos na naggagaling sa aking mga magulang. Isang bulong na nagsasabing sa wakas ang lupang ito ay malinis na mula sa mga kasalanan ng nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng aking taniman, hindi na bilang isang ulilang batang nawalan ng lahat, kundi bilang isang babaeng nagmay-ari ng kanyang tadhana. 3 buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang imperyong itinayo ni Don Roberto sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Bago ako tuluyang bumalik sa tahimik na buhay sa bundok, binisita ko si Victoria sa loob ng selda. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim, bakas ng bawat gabing hindi siya pinapatulog ng kanyang sariling hiya. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Clara? Ang kanyang boses ay tila basag na plaka, puno ng pait at inggit na hindi pa rin mamatay-mamatay. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman at ang kapatid ko. Ano pa ang gusto mo? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking mukha ay kalmado at hindi kakikitaan ng anumang emosyon. Hindi ko kailangang sumigaw para iparamdam ang aking tagumpay. Hindi ako pumunta rito para sa iyo, Victoria. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ang huling dokumentong pipirmahan mo. Inilapag ko ang isang papel sa pagitan namin. Ito ay ang formal na donasyon ng lahat ng natitira mong personal na ari-arian para sa rehabilitation ng mga pamilyang biktima ng pagguho ng dam noong nakaraang dekada. Hindi mo kailangang pirmahan ito. Pero kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin ng mga abogado ko na ang sentensya mo ay madadagdagan ng 10 taon pa dahil sa mga bagong kasong isasampa namin tungkol sa tax evasion. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ang panulat. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, unti-unti niyang binabayaran ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Noong ako ay bata pa. Nang matapos siya, tinalikuran ko siya, nang walang anumang salita. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay dahan-dahang naglaho habang naglalakad ako palabas ng madilim na pasilyo ng kulungan patungo sa maliwanag na sikat ng araw.
Ngayon sa Benguet, ang tunog ng tawanan ng mga bata mula sa bagong tayong orphanage ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika sa Manila. Ang Villarreal Media ay wala na. Pinalitan ito ng Santos Villarreal Foundation, isang institusyong nakatuon sa pagbibigay ng boses sa mga taong walang kakayahang lumaban sa mga higante. Naramdaman ko ang paglapit ni Nathaniel mula sa aking likuran. Hindi na siya ang sikat na aktor na hinahangaan ng buong bansa at hindi na rin siya ang makapangyarihang tagapagmana. Siya na lang si Nathaniel, ang lalaking natutong magmahal sa isang mundong walang kinang ng pilak at ginto. Marahan niyang inilapat ang kanyang mga palad sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kapanatagan sa aking pagkatao. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinapakinggan ang tibok ng kanyang puso na tila nagsasabing, nandito na tayo sa dulo ng bagyo. Ang ganda ng mga bulaklak mo ngayong taon, Clara. Bulong niya, ang kanyang hininga ay humahaplos sa aking buhok. Tila mas matingkad ang kulay nila kaysa sa naaalala ko. Dahil ang lupa ay wala na sa ilalim ng anino ng takot. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Nakatayo na sila sa katarungan. Humarap ako sa kanya at tinitigan ang kanyang malalalim na mata. Wala nang lihim, wala nang pag-aalinlangan. Inabot niya ang aking mukha at marahang hinaplos ang aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan namin ay naglaho. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo hanggang sa magdampi ang aming mga noo. Ang aming mga hininga ay naging isa-isang tahimik na sandali ng pagmamahalan na hindi na kailangan ng mga salita. Handa ka na bang magsimula ng bago? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti ako at tumingin sa malawak na lambak na puno ng mga makukulay na rosas at sunflowers. Matagal na akong nagsimula, Nathaniel. Noong gabing pinili kong hindi sumuko doon, nagsimula ang aking bukas. Hindi kami ang tipikal na bida sa mga kwentong laging may masayang pagtatapos. Marami kaming sugat, marami kaming nawala. Ngunit sa gitna ng mga abo ng nakaraan, natuto kaming magtanim ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga masasama. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong dignidad at pagpili na mamuhay ng may dangal. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglalakad kaming magkahawak kamay patungo sa aming munting tahanan. Ang bawat hakbang namin ay may bigat ng katotohanan. Hindi ako ang martir na babaeng nagtiis. Ako ang arkitekto ng aking sariling kaligayahan. At sa bawat bukang liwayway na darating, sisiguraduhin kong ang aking kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa walang hanggang kakayahan ng isang babaeng bumangon, lumaban at magwagi.